Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. So makita natin sa Ebanghelyo na narinig natin mula kay San Juan na nais ng taong batuin si Jesus, no? Paanyaya na kung saan ay ipinamamanig sa atin, maging sa aklat ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, no? Na may mga taong gumagawa ng masama kahit na marami kang ginawang mabuti, no? So bahagi ho, no? Hindi nang ulugan na kapag gumawa ka ng mabuti, hindi ka nagagawa ng masama, no? Hindi po yan totoo sa daigdig na ito, no? Yan ang sabi ni Jesus, no? Marami akong pinakitang mabuti, no? Bakit gusto niyo akong batuhin? No? Well, dahil sa kanila, sa tingin nila ay alin? Si Jesus ay nilalapastangan niya ang Diyos, no? Kasi itong mga pagbasa natin mula nung Lunes ay tumutukoy na alin, na ipinapahayag na Jesus na alin, siya at ang Ama ay iisa, no? Kaya nga anong sabi niya sa mga nakalipas na mga araw, si ako nga, no? Sabi ko nga kapag sinabing ako'y si ako nga, no? I am who I am, sa wikang Hebreo, no? Sa wikang Hebreo, ang ibig nun ay alin? Yahweh, no? Yun ang ibig kasi ng Yahweh, no? Ako ay ako nga, no? So ibig sabihin, sinasabi ni Jesus na siya at si Yahweh ay iisa, no? So bahagi yun ng ating paniniwala na iisang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pero yun ang makita mo natin, ano? Pinapamanig sa atin ng pumikapal na ang mundong ginagalawan natin ay ang mundong naghahanap ng kamalian. Kahit na mabubuti yung ating ginawa, no? Pero ano yung hamon na yung pinapahayag na Jesus, no? Na hindi dapat tayo gumawa ng masama kahit na ginagawan tayo ng masama. Hindi dapat natin maging lisensya na gumawa ng masama kasi ginagawan tayo ng masama. Bakit? Tayo ay mabuti, no? Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mula sa lipi ni Abraham, no? At yun naman yung huwag natin kalimutan, no? Kuminsan sa pagkilos natin sa daigdig na ito, sabi nga, ano ba yung gusto natin gawin? Mahalaga hong makita natin na yung pagkilos natin ay nakabase saan? Kung ano tayo, no? Ano ka ba? Ba't mo ba ginagawa yan? Ano ka ba? No? Ba't ka ba gumagawa ng mabuti? Ba't ka ba umiiwas ang masama? No? Kasi babalik tayo roon eh, no? At bahagi yun na kung saan ay sinabi nga na Jesus na alin, no? Na katulad niya ay nawa maging bahagi ng ating pagkilos na alin. May pamanig natin na alin, ito yung gawain ng pagiging anak ng Diyos, no? Kaya natin ito na ginagawa kasi tayo yung mga anak ng Diyos, no? Sapagkat kung ang babasihan lamang natin ng ating pagkilos ay ang basihan ng mga tao na sa paligid natin, no? Sabi nga ay alin, wala tayong pinagkaiba sa kanila, no? Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Sabi nga ay kapag ka sinampal, no? Sampalin mo rin, no? Hindi, no? Bakit hindi natin sasampalin yung mga sumampal sa atin? Kasi nga, babalik tayo, ano ka ba? Ikaw ay Kristiyano, no? Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kapatid ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya dapat maging maliwanag sa atin yun, no? Kasi yung maging pamantayan ng ating pagkilos no? Yun ang maging pamantayan ng ating pagkilos.
Kasi kapag hindi maliwanag sa atin yan kung ano ka ba, no? Sino ka ba? Ano ba yung relasyon mo kay Jesus? No? Kung hindi maliwanag sa atin yan, ay hindi tayo gagabayan ng bawat pagkilos natin sa daigdig na ito. Kasi, ang magiging gabay lang din natin ay alin kung ano yung ginawa sa atin. Kaya napakahalaga kung babalikan natin yun. Yung kung tawagin natin ay yung ating pagkakilala ng ating sarili, kaugnayan kay Kristo. No? Sino ba tayo sa mata ni Jesus? No? Yun na huwag nating kalimutan. No? Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng ating lakas upang gawin ang mga bagay na ito. No? Kaya nga, sa unang pagbasa, ano nga nakita natin, si Propeta Jeremias, pinag-iisipan ng mga taong masama. No? Anong sabi sa kanya? Ay, ang natin yan, ay lagyan natin sa bitag. Lagyan natin ng bitag, bitagin natin yan. At pagkatapos, ay ating gawa ng masama. No? Bahagi yun. At yan ay nararanasan natin sa daigdig na ito. No? Makita natin kung minsan na yan. Kinakaibigan tayo, pero pagkatapos lulukuhin tayo, i-scam tayo, no? Pagsasamantalahan tayo. No? Pero, kaya nga, kinakailangan natin ang patuloy natin pakipag-unayan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga yung patuloy natin pag-inilay na alin. Kaya maganda ngayong panahon na ito ng Kwaresma no? Itong panahon ngayon ng Kwaresma na makita ko natin, kaya nga kumisa sinasabi, no? Ngayong panahon ng Holy Week, lalong-lalo na itong mahal na araw, no? Kung maaari ay huwag maingay, no? Huwag masyadong maingay kung anong gagawin. Kung maaari iwasan yung pagiging maingay. Bakit ba ayaw ng mga matatanda ng maingay? No? Kalimitan sinasabi, huwag kayo maingay. Bakit? Para tayo ay tumahimik. No? At titingnan natin yung ating kalooban. Kasi yung ating kalooban ay rin, makikita natin yung ano yung pinakakalooban natin. Ay di yung kaloob din ng Diyos. No? Ano baga, kaya nga sabi ay, kaya tayo huwag mag-ingay, ay para may panahon na tayo ay magnilay at tingnan natin yung ating loob. No? Ano ba yung ating loob? Ano ba yung kalooban natin? No? At naway makita natin yung kalooban natin natin. Maging katulad ng kalooban ni Jesus. No? Sapagkat tumisan ay hindi natin namamalayan na yung ating pagkilos ay alin? Ay nanggagaling saan? Kaya natin kuminsan ginagawa ito kasi ang tinitingnan natin ba siya ay alin? Kalooban ng ibang tao? No? Anong sasabihin ng tao? No? Yung kuminsan ang nasa isip natin Hindi natin nasa sa isip natin, ano bagay yung sasabihin ng Diyos? No? Bahagi ho yun, no? Na huwag nating kalimutan ano yung sasabihin ng Diyos sa atin. At yun ang higit na maging gabay natin, lalong-lalo na ngayon, napapasok na tayo sa panahon ng mahal na araw. No? Bahagi na kung saan ay tayo inaanyahan ng pumikapal na makita natin ng higit na pagkakataon ng paghihirap, pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. At marami ang nais na ituro sa atin ng Diyos. No? Nais na ituro sa atin ng Diyos. Kaya nga, kasi kalimitan na ngayon, ano yung problema na iniisip mo ng tao? Stress. Ang tao doon ngayon ay stressful. Maraming stress sa buhay. Bakit? Wala tayong panahon na magnilay. No? Nawawala na yung panahon ng katahimikan. No? Gusto natin palaging maraming activity. No?
Gusto natin yung maraming ingay. No? Hindi. No? Kinakailangan natin magpahinga. Tumahimik. At tingnan natin yung nais na ipahayag sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. No? At nawa, makita natin na alin na yung ating pagkilos ay nawa makita natin yung kaugnayan natin kay Jesus. No? Huwag natin kalimutan yun kasi kaya po tayo kuminsan nawawala ng landos. Bakit? Nakakalimutan natin si Jesus. No? Kaya nga ang hamon na ipinapamanig sa atin ng buong may kapal ay alin. Nawa maging katulad tayo na Jesus na alin. Sinusunod niya yung kalooban, no? Yun ang magandang term na ginagamit natin eh. Kalooban. Yung loob. Ang loob ng Diyos, no? Hindi yung labas ng Diyos, no? Ngunit yung kalooban ng Diyos. Ay, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Kung hindi ka nagninilay, kung hindi ka nagdarasal, kung hindi tayo tumatahimik, at tingnan natin at kausapin natin si Jesus. No? At alam po natin, sabi ko nga natin, isang bahagi natin, ay lalong-lalong ngayong panahon na ito, no? Ay ang binibigyan natin ng din, kaya pag kayo pupunta sa simbahan, ang mga santo at santa na mayroong tabing, no? Ano lang yung walang tabing? Yung krus. Yung krus. Ay ibig sabihin ay yun ang tingnan natin, no? Si Jesus. Kasi baka mamaya sa dami ng ating mga activities, hindi natin nakikita si Jesus sa pagkilos natin sa ating buhay, no? Nasaan si Jesus? At nawa, katulad ni Jesus, makita rin natin yung ating sarili na alin. Ang ginagawa natin ay ang pagtugon sa kalooban ng ating Amang nasa langit.